Magandang gabi po sa lahat. Um, at ang aking huling pong vlog ngayon sa gabing ito ay ito po yung nangyari sa hearing ng kaso Kunal Libilo na sinampa ni Congressman Ferdinand Dinand Ledesma Hernandez na nanalo na ulit ngayon bilang congressman ng 2nd District ng South Cotabato. At ang libel na kinaso niya sa akin po ay dahil po raw ako'y sinira ko daw kanyang puri nung pinost ko sa Facebook yung yung kaso na plunder na sinampa ko laban sa kanya kasama ang kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez laban din sa kanyang kay Bay Surahida Tanggol Taha na siyang regional director ng DSWD Region 12. Kasama rin dyan yung iba pang opisyal ng Bids and Awards Committee na si Jakia Elaw, si Emerita Q. Dizon, at saka si Mohamed Payes Sarip. At si Jakia Elaw, siya po nagsampa na disbarment laban sa akin na alam ko ay kakutsaba siya ni Ferdinand Dinand Hernandez. Kasi gusto nila gumanti sa akin dahil po sa sinampang ko sila ng kaso at dahil din naman sa katotohanan na naipublish po sa video at naging viral yung pag-interview sa akin sa ombudsman nung sinampa kong kasong yun. At ang istorya po niyan ay ganito. Nagkaroon po ng giyera sa Marawi noong 2017 at isa sa mga ginawa ay bumili ng pagkain o food pack ang DSWD Region 12 at binigay lang kontrata sa nawalang bidding nandun sa Tacorong Fitmart na pag-ari ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na kapatid naman, nakakatandang kapatid ni Ferdinand Dinand Ledesma Hernandez. Siyempre, sino pa magkatulungan, di magkakapatid. Tapos yung kanilang binenta ay nakontrata like 500 plus million. 589 million kung hindi ako magkakamali. Pagkatapos, ang pagbebenta ay 515 pesos and 40 centavos kada pakete. Lumalabas sa pakete, nung binili ko yung laman ng pakete, bumili mismo ako doon sa tindahan ng Tacorong Fitmart. Napakababa, 270 plus lang as against 515. So yan po ang nangyayari dito. At dahil dyan, ay kinasuhan ako ni Jakia Ilaw ng disbarment at na-disbar ako ayon sa maling desisyon ni Attorney Gilbert Il Makatangay na ako raw ay nagsisinungaling nung sinabi ko na chairman sa Bids and Awards Committee yung Jakia Ilaw. Totoo naman. Tataka naman ako bakit sinabi nagsinungaling ako. At ang katwiran ko at ang aking justification na totoo ko ay number one, yung extensive report, investigative report ng Philippine Center for Investigative Journalism na kung saan ay sinabi na siya ay Bids and Awards Committee chairman. Tapos at may hindi para si Mr. Jakia Ilaw ay hindi rin nagsampa ng kasong libel sa website o sa PCIJ dahil sa website ito kung saan pinablis noong May 25, 2018 ang mabulok at overpriced na kontrata. Tapos at ay mapagpakatibayan ko ay hindi rin siya nagsampa ng libel si Jakia Ilaw laban sa ABS-CBN. Nag-publish din yun ng istorya. Ang title is dito makikita, ipapalabas ko ang pagsampa ng aking kaso kasi in-interview po ako ng Radio Inquirer noon at ito po i-share ko ngayon yung interview sa akin noon na matagal na itong na-publish. February 4,
2019 pa ito na-publish. So, wala namang libel kung share-share lang. So, si-share ko ngayon. Para lang ipakita sa inyo kung ano yung kasong libel na sinampa sa akin. At katulad din ito po. Pakinggan niyo po. Ito. I-share ko. So, pesos ang di umano'y nauwi sa bulsa. 125 million pesos ang di umano'y nauwi sa bulsa ng iilan ng perang nakalansana sa ayudang pagkain ng mga bakwit ng biktima ng gera sa Marawi City. Dahil dito, ginasuhan ni Atty. Bertini Causing sa Office of the Ombudsman ng pandarambong at korupsyon ng 5 mataas na opisyal ng DSWD sa Region 12 at isang mamabatas at 6 na iba pa. Ang kasong isasampa po natin ay plunder. Plunder, bakit? Ang ibinulsa na pera ay umaabot sa 226 million, mahigit pa. So ang ating kakasuhan ay nangunguna dito yung Regional Director ng Department of Social Welfare and Development sa katauhan ni Bay Zurahaida Taha ng Region 12 DSWD. At ang accountant ng Region 12 na DSWD na si Rohaipa Kalandaba. At ang Bids and Awards Committee na membro ng DSWD Region 12 na si Jackie Lau na chairman, si Emerita Dizon at Muhammad Fayez Sarip. So ngayon, kung bakit po sila kakasuhan, ay sila ay nagkipagkutsabahan sa Tacorong Fitmart Mall na siyang nagbigay ng supply ng pagkain. Kung tawagin nila ay food pack. Ngayon, pinresyuhan yung isang food pack na 515 pesos. Ngayon, kung ang laman ng food pack, kung bibilhin mo direkta ng isang tao mula doon sa Tacorong Fitmart, ang halaga ay 270 pesos at 50 centavos. At nadagdagan mo lang ng 48 pesos na kalahating kilo ng daing. Tawag namin yan bulad, tuyo. Dawit rin ng mga stockholder ng Tacorong Fitmart Incorporated na binilhan ng di umano'y overpriced na mahigit 1.1 milyong piraso ng food packs na nagkakalaga ng 589 million pesos. Kinasuhan rin si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na kapatid ng isa sa mga stockholder ng Tacorong Fitmart Mall na si Maria Virginia Hernandez Villaruel. Base sa 12 pahinang reklamo ni Atty. Causing, sa kada food pack naglalaman ng 1 kilo ng munggo, tuyo, turmeric, iodized salt, brown sugar at vitamins A45 cooking oil ay nagkakalaga ng 515 pesos kada food pack. Sa parehong grocery store, bumili rin ng parehong items ang kampo ni Atty. Causing, pero umabot lamang ng 318 pesos kada food packs. Dahil dito, naniniwala si Causing na umabot sa mahigit 225 million pesos ang naibulsa ng mga opisyal. Nilinaw ni Atty. Causing sa kanyang reklamo, si Congressman Hernandez ang nag-asikaso ng kontrata sa pagitan ng DSWD at ng Tacorong Fitmart Mall at nagbayad pa ng 3 piso sa kada food pack sa mga taong magre-repack na idinaan sa Food Forward Program habang ginawa di umano ang repacking ng food pack sa mismong farm resident ng kongresista sa Barangay Santa Cruz, Coronadal City. Aking panawagan na para hindi na ito lalala at titigil lang pansamantala yung kanilang pagnanakaw, dapat muna sana siguro isa ilalim ni Ombudsman Martires sa preventive suspension. At ang isa pang dahilan, bakit? Dahil yung anak ni Taha, na Regional Director, ay tumakbo pa ng mayor ng Marawi. So, nakakahiya. Binusa mo ng pera na para sa Marawi at tumakbo ko pa ng mayor. Parang lulutuin mo sila sa sariling mantika. Halimbawa, hindi ko naman sinasabi, gagamitin pambili ng boto, ibibigay mo sa mga tao na sa kanila rin nagaling yung pera. Jong Napas, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nagpupusisa. So ito ngayon, nais ko lang i-discuss ito. Nais ko lang i-discuss kasi po napakasakit ang nangyari sa akin dyan. Dahil po sa corruption na yan, Pastor Rodi Rabi, ako'y natanggalan ng lisensya bilang abogado. Ikwento ko kung bakit ako natanggalan ng lisensya.
At pasalamat din ako at manalo na ako. Ang panalo ko kanina ay natapos na yung huling hearing at yung kumaso sa akin na congressman ay nahiya magpakita, kaya nadesisyonan ng korte, sabihin ko naman ng korte, hindi ko sabihin ko anong korte, na tapos na ang laban, tapos na ang kaso, at inutusan na siya na magsumiti ng kung ano lang ang kanyang mga exhibits. Isa lang po ito na magpapatunay na makatotohanan ang laban na aking nilalaban, na dahil sa laban na yan po, Pastor Rody Rabi, ako ay tinanggalan ng lisensya bilang abogado. Nagdahil po yan sa kwentong yan, na-post ko yan sa Facebook noong January 19, 2019. Pero nagsampa ako sa araw ng January 31, 2019. Nung na-post ko yung kwentong yan, yung kwentong plunder case, kasi 225 million ang nagawa dyan na kinita nila sa pag-overprice. Teka, ano ba ang ebidensya kung bakit sinabi kong overprice? Ito po. May ebidensya po ako na nakukuha ko na download po sa PhilGips. Alam niyo naman kung sino anong PhilGips. Ang PhilGips po ay Philippine Electronic Procurement Service. Lahat po na bidding ay dapat ipopost mo sa website ng procurement service. At i-post mo rin ang kontrata. Nakapost din ang kontrata. Nakalagay po sa kontrata, 589 million pesos. So ngayon, para naman siguro, ipakita natin ito, buksan ko yung ano. Nauwi sa bulsa. Ilabas ko po yung mga ibang mga istorya. (2019) So, kumbaga, sa aking buhay, kung meron man ako pagkakamali, yun pong isang pagkakamali ko kung bakit ako lumaban. Nagsampa ng kasong plunder. Kung hindi na lang ako nakialam, hinayaan ko lang pagdadakaw, ay hindi ako natanggalan ng lisensya. Yan po ang katotohanan dyan. So, kung gano'n man ang katotohanan, lagi na lang ba nalalagay sa balag ng alanganin at talo ang mga taong nakikipaglaban? Dito po ako ay natalo sapagkat natanggalan po ako ng lisensya. Ang hindi ko lang maisip, bakit hinayaan ng Diyos na ganito mangyari sa akin? Ako pa po yung lumalaban para sa moralidad. Ako pa ang natanggalan ng lisensya, na parusahan. Ganun po ang nangyari sa akin. Hanapin ko muna yun. Hindi ko makita yung araw na kung saan i-publish ko yun.
Ito po yung pinablis ko na naging dahilan kung ako ay na dala ng lisensya. Palakihin ko. Yan po. So nakalagay dyan na plunder case of 226 million of Marawi. Evacuees food packs to be filed versus Representative Dinan, DSWD Region 12. Yan ang title. Ito po yon ang title ko ng ginawa ko ng konting kwento. The title of this case will be Attorney Berteni Catalunya Causing versus by Zorahayda Taha, Regional 12, Director of Department of Social Welfare and Development Field Office, Rohaypa El Kalandaba, DSWD Region 12 Accountant, Jackie A. Lau, who was the chairman of the Bids and Awards Committee that handled the bidding here, Emerita Q. Dizon, who was the Vice Chairperson of the same BAC, Muhammad Faiz D. Sarip, who was the provisional member of the same BAC, the stockholders of Tacorong Pitmart Incorporated, namely Maria Virginia, Ledesma H. Villaruel, Derek S. Villaruel, D. Angelo Villaruel, Dexter Villaruel, and Ramona V. Ong, and Representative Ferdinand Ledesma Hernandez, who was the incumbent representative of the 2nd District of South Cotabato and who is the brother of Maria Virginia H. Villaruel. Ito po yung complaint affidavit ko. Basahin ko po. Makinig po kayo. Ito po yung pinablis ko na naging dahilan ng aking pagka-disbar. At ang ginahilan nila, nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na Bids and Awards Committee Chairman itong si Jackie Ilaw. At totoo naman po yan. Kaya napakamali-mali pong ginawa ni Attorney Gilbert L. Makatangay. At nagsampa po ako ng disbarment sa kanya pero hanggang ngayon po hindi pa na-aksyonan. O ito po, pinasagot na siya pero wala pa pong aksyon. Wala pa siyang sagot. Sabi ko, I, Berteni Catalunya Causing, Legal Aids, with office address at Unit A2, Building 2. Sige, hindi ko lang magitin may office kung saan ako. This complaint affidavit is being filed to formally charge with plunder the following persons. Number 1, Roman numeral number 1, by Zorahayda Taha. Number 2, Rohaypa Kalandaba. Number 3, Jackie A. Lau, the Bids and Awards Committee Chairman. And 4, Emerita Q. Dizon. 5, Muhammad Faiz D. Sarip. Maria Virginia H. Villaruel. Derek H. Villaruel. Diangelo H. Villaruel. Dexter H. Villaruel. Ramona B. Ong. Representative Ferdinand Hernandez, brother of Virginia Hernandez Villaruel, who was the one who facilitated the contract with this WD Region 12 Director Taha, so that Tacorong Pitmart Incorporated can get huge contracts in order for the excessively overpriced food packs to enable him, Taha, and the rest of the officials of the DSWD and the officials of Tacorong Pitmart Incorporated to pocket excessively huge profit at the expense of the government or the people's money. So what will prove the criminal and administrative liability and that he was the one through congressional secretary who paid the salaries of persons hired to repack the food packs at 3 pesos per pack, where the packing was done at the congressional office of Congressman Hernandez at his farm residence of the congressman in Barangay Santa Cruz, Coronadal City, that he is very close to Taha, as evidenced by the fact that Hernandez has the power of influence as the deputy speaker for Mindanao, so that he and Director Taha are the main plunderers here. And it was the congressman and Taha who started the plunder just before the barangay elections in October 2018, as evidenced by the fact that the repacking of relief goods were done at the congressional office of Congressman Hernandez, who disguised this as a food for work program, and that Representative Hernandez did not do any act to renounce or deliver a privileged speech against this enormous scandal of monumental proportion. To prove that the incumbent congressman conspired with these monumental overpriced affidavits of some persons he used to repack the goods
coming from Tacorong Feed Mart incorporated into food packs containing the items mentioned in the food packs sold by Tacorong Feed Mart incorporated in overpriced to DSWD Region 12. Number 3, one of those who executed the affidavit linking the complicity of Representative Hernandez is the one executed by Felicidad Rescordado Olarte. A copy of the sinumpang salaysay of Felicidad Rescordado is attached here to sa Annex A. Number 5, the complaint for plunder is filed because the respondents violated Section 2 of Republic Act number 7080 as amended by Section 12 of Republic Act number 7659, which reads, Republic Act number 7659, Section 12, Section 2, ito yung plunder na batas. Tapos number 6, in this complaint, all the elements of the crime of plunder are present. Sinabi ko ganon. Tapos as it is written in the plunder law, okay, dito tayo ngayon sa facts of the case. Tingnan natin sa facts of the case. Okay, sabi ko, the printout of the same PCIG report. So sinabi ko dito, the crime of plunder was committed by the respondents based on the investigative reports provided by a prestigious and most reliable investigative group of journalists, the Philippine Center for Investigative Journalism. Akala mo, biro mo nakasulat na ito, tapos binaliwala ito ni Attorney Gilbert L. Makatangay. Grabe. Tapos sinabi niya, may binasihan na ako na sinabi ko na chairman ng Bids and Awards Committee, si Makatangay, and then sinabi niya nagsinungaling ako. Grabe naman ito si Makatangay. Ang Bids and Awards Committee chairman po si Lau. So anyway, ito po siya. Dadalhin ko kayo sa aking mga ebidensya. Papakita ko po yung mga ebidensya ko. Pero ito po yung pagkasulat ko. At dokumentado yan. At ang aking ebidensya po ay ang tinatawag na mismo sa resibo na binigay ng Tacorong Feed Mart na 217 pesos and 50 centavos lamang ang presyo as against 515 pesos and 40 centavos na kanilang kinuha. So ngayon, ito po ang kinikwento ko na ito ngayon dahil nanalo na ako kanina sa kasong libel na sinampa ni Ferdinand Hernandez. Nanalo ako sapagkat hindi na siya nagpakita. Hindi siya nag-tumistigo, natakot siya na i-cross-exam siya. So yan ang pakikiwari ko. Kaya nilabas ko ito, hindi ito matatawag na republish, kundi sharing lang ito. Kasi ito naman, wala naman akong ginalaw. Kung anong unang na-post ko ng January 18, 2019, ay ganito rin po. So may mga iba pa rin po akong na-post dito na hanapin ko yung mga ebidensya, ipakita ko sa inyo. Para maawa din kayo sa akin na natanggalan ako ng lisensya dahil dito. Dahil sa aking pakipaglaban. Ito, kahit ito lang ipakita ko siguro. Ito ipakita ko ang ebidensya. Makita nyo yan? Palakihin natin. Yan, kung makita nyo po yan, yan po napapakita. Ito po yung, kung mabasa nyo yan, ito po yung resibo sa dulo sa kaliwa. Itong resibo. Tapos, itong resibo. Tapos ito yung kontrata, purchase orders. So sa purchase orders na to, pag pinalaki mo yan, tingnan mo, magkano ang kontrata? Yan ang purchase orders. Tapos nakalagay, magkano presyo nila sa, dito Munggo. Munggo, number 1 Munggo, ang presyo nila 155 pesos per kilo. 155 pesos and 50 centavos per kilo. Tapos yung kabuuan, dahil ang binili nila ay 1,143,120 kilos. Kaya ang presyo ay ito, 177,200,756 kilos. Yan na po, munggo pa lang yan. Munggo. Yan. Ngayon, ang munggo,
Sa binili ko naman sa resibo nila ay magkano? Ay 90 pesos lang nakabilog. So 90 pesos, sa akin 65 pesos, ito yon 65 pesos. So magkano kinita? 60 pesos mahigit ang kinita sa 1 kilo. Sa munggo pa lang. Ganun po ang nangyari. Naipakita ko po, may resibo ako, may ebidensya ako, and yet, tinanggalan pa ako ng lisensya. Kaya po, umiiyak pa ako hanggang langit. Bakit nangyari sa akin ito? Natanggalan ako ng lisensya po. Yan na nga, dami pa kong ebidensya. Pinakita ko lang sa inyo yung very glaring na ebidensya. So, hindi ko alam kung mahal ako ni Allah o ng Diyos. Bakit ako naman pinarusahan? Ayan. Alam ni yan. Alam ng aking kaibigan na si kapatid na Abs kung gaano ako, kung magkailang luha ng nilabas ko dyan sa kasong ito, na ito ang dahilan ng pagkatanggal ng aking lisensya ng inanunsyo ng Supreme Court. Noong natanggap ko ang desisyon noong February 2 or January 31, hindi ko maalala, 2023. 2023. Nabasa din ng aking nanay. Napanood niya sa TV kasi binalita yung abogado ni Percy Lapid natanggalan ng lisensya. Yan po nakalagay. Ang nanay namin ni Dennis Causin na nanonood ngayon ay nahulog na lang, natumba, nahiga na lang sa kama. Hindi na po nakabangon mula noon. At wala nang ganang kumain. Tapos, dinala ko sa ospital. Dinala namin sa ospital. Sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center. At umabot po hanggang June 21, ICU lang lagi. Araw-araw na sa ICU. At naubos sa mahigit 2 milyon. At ang pinundar kong bahay at lupa, nasa doon bilang residence ko sana doon sa Coronadal, ay naibenta ko. Naibenta ko ng 1.5 million, ubos pa rin sa ospital. Kumbaga, wala nang akong lisensya, nawalan pang aking mga pinundar, ito na po ako ngayon. Pero hindi po ako sumusuko. Naniniwala pa ako na gabayan ako ni Allah, gabayan ako ng Panginoon ni Jesus Christ. Naniniwala po ako dyan. Kahit ano pa man, na wala na akong luha na mailuluha sa ngayon kasi naluha ko na po lahat. Tapos yung nanay ko, nung hindi pa ako na-disbar, very proud siya sa akin. Lagi niya akong kinikwento sa mga kaibigan niya. So, nanood din siya minsan sa isang hearing ko minsan sa Coronadal Court. Hindi ko na sabihin kung anong kaso. Ang kaso pala dyan ay kinasuhan ang kapatid ko na babae na board member nung namatay siya. Namatay din siya sapagkat sumakit din ang kanyang damdamin nang nalaman niya na ako ay natanggalan ng lisensya bilang abogado. Board member siya ng South Cotabato at that time, noong June 10, 2023, namatay siya sa ospital din. Napabilis ang kanyang cancer. At bago siya po namatay, magpapagamot sana siya sa kanyang cancer. Ang 1 million na naihanda ng aking kapatid para sa kanyang chemo, para sa kanyang cancer, binigay niya sa akin, dinugtong niya sa bahay at lupa na binenta ko kasi kulang pa ang pang-ospital ng aming nanay. Binigay niya sa akin ng 1 million. At ginastos namin araw-araw. Hindi bababa sa 50,000 hanggang 100,000 gabi-gabi, araw-araw ang binibili naming gamot. Tapos yung kapatid kong babae na sinin, siya po ang
gumagamit nagmamaneho ng pick-up, ng hiram ng pick-up para imamaneho kasi wala nang mabiling gamot dito sa General Santos City, wala nang mabiling gamot. Sa Coronadal City, wala na ring mabiling gamot. Sa Tacurong City, wala nang mabiling gamot. Sa Kudapawan City, wala nang mabiling gamot. Sa General Santos City, wala nang mabiling gamot. Yan po yung mga malalapit na bayan. Sa Digos, wala ring mabibiling gamot. Nagmamaniho araw-araw. 3 oras ang biyahe. Araw-araw papuntang Davao City kasi sa Davao City lang makabili ng gamot. Yan po. Araw-araw na nangyari yan. Hanggat sa dumating po yung June 10 na una pang kapatid kong board member na namatay na nagbigay sa akin ng 1 million, hindi na siya nagpakemo. Inantay na lang niya kung kailan siya mamamatay. At nung namatay siya, board member, ang pumalit sa kanya yung kanyang anak na si Alicia Nicole Causing. Hindi rin ako makapaniwala na napakalaki ring grasya ang binigay ng Panginoon sa amin. Bakit? 25 years old siya na naging board member ng South Cotabato. Patay ng nanay niya. Nangampanya siya, wala kaming pera. Hindi ko lubos kung anong gagawin namin. Kung mananalo ba siya o hindi. Sabi ko sa anak ng aking kapatid, sabi ko, anak, do not worry kung matatalo ka. Tatapusin mo lang ang iyong College of Law, ang iyong kurso sa Mindanao State University, General Santos City College of Law. At tutukan mo lang at ipaghiganti mo ang aking karangalan na nawala bilang abogado. Yan po ang aking sinabi sa aking pamangkin na anak ng aking kapatid na namatay, na nawala na rin ang ganang mabuhay dahil ako na pinagmamayabang niya na kapatid niya ay wala na rin lisensya. Isa lang dugyot, kumbaga, kung titingnan mo. Ang aking nanay, ganun din. So, nang namatay ang aking kapatid, June 10, ang aking nanay, June 21 namatay. Akalain mo maglibing kami, lilibing kami, dalawa sabay-sabay. Sino kaya sa inyo ang makapagsabi ko gaano kasakit yan? Dalawa ang patay sa pamilya nyo. Nangyari sa akin. Bago yan mangyari po, namatay din ang nauna kong kapatid na si Ging Arlen Priscilla. Cancer. Namatay siya ng June 9, 2021. Eksakto pagkapasok kasi dibuto siya ni Black Nazarene. Eksaktong naipasok si Black Nazarene sa Quiapo. Nalagutan siya ng hininga alas 6 ng gabi. Ang kasunod kong kapatid na namatay, nurse sa Odessa, Texas, USA. Ang trabaho niya po doon ay sa ICU po, sa expert siya na nurse sa ICU. At ang kanyang lahat ng mga pasyente po ay lahat po ay mga COVID patients. Imaginin mong isang kwarto ng ICU. Lahat doon ng mga kama, nakikita mo, puro COVID. At nadapuan din siya ng pagka-COVID. Noong December 13, kung hindi ko magkamali, 2021, ginamot niya lang sarili niya kasi kabisado niyang gamot. So, gumaling siya. Nang gumaling siya, ginamot niya sarili doon sa bahay niya doon sa Texas, sa Odessa. Nang gumaling siya, December 24 ng gabi, Christmas Eve. Alam mo sa mga Kristiyano, ang Christmas ay napakahalaga. Hindi si manner na sa mga Muslim, mahalaga din ang pag-celebrate ng Feast of Ramadan. So, imbis na mag-celebrate siya ng Christmas Eve, para sa kanyang mga anak na tatawagan niya sana sa Mindanao, ang anak niya si Buboy, ang anak niya si Mikey. Nag-duty pa siya. So, December 25, duty hanggat sa December 31. Duty siya sa Odessa Medical Center. Odessa Regional Medical Center sa Texas, USA. January 3, nagkasakit naman siya ulit. Siguro, yung nabinat o ano. So, umuwi siya kasi masyadong kumpiyansa
Kayang-kaya 'to. Matapang kasi na babae 'yun. So ang ginawa, gusto ko makita ninyo kung gaano kaganda yung kapatid kong 'yun. Gusto ko lang makita niyo muna yung kapatid ko na namatay na board member, ito po siya. Namatay siya nung June 10. Siya pangalan niya si Lindale Bing, Ratrat Bing Lindale Kausing. Isa po siyang komentarista sa radyo kaya siya nanalo bilang board member dahil popular po siya. Tapos gusto ko rin makita ninyo yung aking kapatid na yun sa Texas. Ito po yung kapatid ko na namatay na sa Texas. Mga anak niya yan ang katabi niya. Ito po siya. Nabigyan po siya ng award na bilang best nurse sa kanilang sa hospital niya doon sa Odessa, Texas. Yan po si Yugi. Naiyak ako makatingin sa iyo, Yugi. Yan po kapatid ko. Nahanap ko yung litrato naming dalawa. Ito siya nung ito yung dito sila naburol magkatabi-tabi mga kapatid ko. Ito yung isang kapatid ko na namatay na nauna. Ito sila ngayon. Ayan kapatid ko, nanay ko, patay na rin ngayon. Itong nanay ko nakaitim na pinuntahan pa yung anak niya na namatay. Yan ang nanay ko. Yan nanay ko nagpaposis sa dalawang anak niya na namatay. Alaala na lang natitira sa akin. So, ito si Ging, mami ko, at yung dalawa, wala pa pala dito si Bing. Ito si Yogi. Ang problema ko dito, mayroon lang music. Ayaw ko yung music. So, yan po yung siguro pakinggan nyo. Dali lang.
I-share ko muna, i-share ko. Ulitin ko lang. Yogi. I am Yogi. I am a nurse by profession. Nursing is my passion. I have been a nurse since 1990. I will not be performing my nursing career at this time if I don't love it. So March to January of 2021, I was in COVID unit. I was there. I was one of the frontliners. Everybody's scared of COVID, and we don't have vaccine. We don't have treatment. There is no clear cut on how to manage patients with COVID. Everything what we have, all that we have is just experimentation. We count dead bodies every day. It's a very, very bad and very traumatic experience. It's like a battlefield. So I am a night shift nurse. My shift starts at 7 p.m. and ends at 7 a.m. Being an ICU nurse, we take care of 2 patients. So they are on ventilator. We connected to they are intubated, connected to the ventilator. Most of my patients confided to me that they are one of those who do not believe the virus until they caught it. As a matter of fact, one of my patients, he told me that he never believed the virus until he got very sick, very ill, and he's hard of breathing, cannot. The cough is unbearable. It's if you can just watch him coughing nonstop, you would really. It's hard. I'm there listening to him coughing, and he's crying and helpless, and he wants to die because he can no longer cough. That's how it is. We made makeshift ICU because we ran out of real ICU room. The nurse is obligated to stay inside the room with all the PPE. I can only go out. That's for 12 hours. I can only get out of the room if I have to pee. I have to eat and drink. That's it. Because the rooms are not equipped with monitoring outside. A regular ICU, a normal ICU, we have monitors that we can see our monitors outside the patient's room, but not that makeshift ICU. We have that. We can only monitor our patient inside the room. That's it. So it is very scary to leave your patient outside the room, in the room, because they can die any minute. They are highly, highly critical. On top of that, we had a lot of challenges, like we all know that there's a big issue and a problem with regards to PPE. We have to recycle PPEs. We have to recycle our masks. Now I am vaccinated, and I got Pfizer vaccine last December, and all my tests were negative. So I'm one of the lucky nurses who never contracted the virus. I feel bad for if I hear people saying that, COVID is made up. It's a made up thing. COVID is not real. COVID is a hoax. I do not wish for someone to get COVID, but I wish they can see us there inside. I wish I can tour people who do not believe COVID inside my ICU. I encourage young people to really, really. Anyway, I would stop this, and then I will present to you my mother. When he spoke during the necrological service for my sister who died, who was just
talking a while ago. Here is my mother. Thank you for making this. It's morning, no? Here it's there. It's morning. Good morning, everyone. This is my mother when she spoke during the necrological service for my nurse sister, Yogi. Whatever the time there is, it's still good morning. Lord, thank you for making this a blessed day. Thank you, Lord, for giving me a daughter who served the word, the people, with all her capabilities. I believe, yes, we are saddened by her death, but never mind, because of her heroic activities dedicated to the people he is serving. He was serving that time. We thank you, Lord. We thank you, Lord. She died an honorable death. Thank you, dear friends, dear couples of Christ who are with her, their fellow workers of the government, especially the bosses, the boss of the hospitals, and the nurses, and everybody there in the frontliners, and all people who have contributed to the services of my daughter. Dear Lord, thank you for what you have done. I believe she is trying to tell the people that when you live, you have to live a life. That when you die, you do not die like just anybody who is useless, but you die in prison. This reminds me of something very precious afterwards. But may I thank the Lord for giving us her father, Remo Kausing, and of course me, Marianita Catalunya Kausing. Thank you to the King family there and to all the friends there who have helped Yogi Marshare. And dear Lord, her life started 49 years ago, and he is just 49 years old. I believe she has done something in order to serve the Lord and to comply with the duties she has signed when she took oath as a nurse. Dear Lord, please everybody, make this as a symbol for you and for you to follow. Life has a beginning and life has an ending. But before it ends, it reminds me of a poem now, I remember, written by somebody, I cannot remember, but it says like this. That is Thanatopsis. So live that when thy summon comes, to join the innumerable caravan that move to the mysterious land where each of us shall take his silent host of death. Thou goest not like a quarry slave at night, scourged to his dungeon, but like a prince wrapped in a drapery of his coach, with blissful stand, with confidence, with glittering eyes, and with smiling to the word and to the Lord. Walk down briskly to her hiding, to her resting place. There to dream a pleasant dreams. And I hope the dreams will be peace for everybody, health for everybody, good health for everybody. And thank you, dear American people and dear Filipino people. We hope we will be healthy. And please let us all pray for a peaceful, shall we say, for a peaceful living of my daughter Yogi Marshare in another world. Maybe the world where God has destined her to be there on the 49th year, after her 49th year living this world. Of course, to the brothers and sisters, to the family, to our cousins, and to everybody there, the Kausing family there, shall we say the Sayers family, and or even the Alad family, and everybody, the Sands family are there, and all of our family members are there, and all friends and classmates, and all brethren, especially the couples for Christ. We thank you very much, and I hope to see you. If I could do it now, but anyway, I can do it. Maybe something maybe holds me not. Okay, Lord, we are expecting something better, and we hope even to see her
to see her soon, to see Yugi, my daughter. May the Lord shower all graces upon her, into the family, and to her friends. May the shining light of God ever shower on her, ever light on her, ever be on her, and may the angels. Thank you. Again, parang prophetic siya. Sabi niya, makikita niya sa English, makikita niya sa sunod ng kanyang anak. At then 2022 yun, 22. So na 1 year lang ang pagitan, nakita na sila, namatay din ang nanay ko. So yan po yung mga malas na napunta sa buhay ko. Just because of fighting. Just because for fighting for the truth. Just because of fighting for justice. Just because I fought for the people of Marawi City who were victimized by these thieves. And then it is so sad that despite doing those acts in their defense, ako pa yung napaparusahan. Ako pa yung tumayo para sa bayan, ako pang napaparusahan. Yan po nangyari sa akin. Just because of that single statement by that attorney, Gilbert L. Makatangay, that according to him, I lied when I wrote in my complaint that Jakia A. Lau, a Maranao also, was the chairman of the Beach and Awards Committee. Jakia A. Lau knows that. I guess one day he would execute an affidavit and would tell the truth that he was one of those who were the doctors of this corruption that happened in the DSWD Region 12. Pasensya na po. At least, happy rin ako kanina, Brother Dennis, Brother Abs, kasi sigurado na ako, panalo na ako sa kasong libel na sinampa ni Dinan Hernandez, nakasama ni Jakia Ilaw. Bakit ako sigurado? Kasi dapat titistigo siya, hindi siya nagpakita. Anong ibig sabihin nun? Then he must be afraid. He was afraid. He must have been afraid to be cross-examined on the issue of whether or not it was true that that he participated in the act of committing plunder by the blood of the Maranao Bakwits in Marawi City. Nakakaasar, pero wala. Nevertheless, I take advantage of this because I lost my license in fighting against corruption and in fighting for the people of Marawi. Let it be said that I accept this as my medal of valor in the name of justice for all the people of Marawi. Kasi bakit people of Marawi? Pera nila yon para sa pagkain nila tapos i-overprice nyo. Ang nakakasama, yung kakutsaba pa yung anak pa nila na si Bay Surahayda Tanggol Taha. Salamat na lang ako at hindi nanalo yung anak niya. Laban kay Attorney Gandamra. Attorney Gandamra, please promise me that you will do better each day for the people of Marawi. Kasi mahal ko ang Marawi. I love Marawi. If not for Marawi, I could not have been where I am now. Diyan po ako nagtapos as a full scholar sa kursong Bachelor of Science Civil Engineering. Buwan-buwan, binibigyan kami ng allowances ng Mindanao State University para makakain. So, I did not get any single
peso during those times when I was studying there until I graduated in 1988. I was not asking any money from my mother or my father. Kasi wala rin sila. Ang nanay ko naging konsyel sa bayan namin sa Coronadal, pero yung sinimulan na bahay, ang tatay ko nagpupundar ng tatay ko. Natapos na lang ang pagiging konsyel ng 10 years ng nanay ko, hindi pa rin natapos yung bahay na inumpisan. Sapagkat ang nanay ko ay hindi tumatanggap sa mga alok na mga kontraktor para sa school boards, para sa mga school buildings. Siya pa naman chairman ng school board sa Coronadal. That is a legacy that I'm too proud to speak every day if I am always given an opportunity to speak about it. Anyway, tama na ito. At I'm taking much of your time. Just please help me by just praying for me. At sa mga iba diyan, nanghingi po ako ng tulong kung sino man may pera diyan, sino makarinig nito. Please send me money diyan sa mga numbers ko para po pandagdag ko sa filing fee na ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal para sa kasong kuwaranto na isasampa ko laban kay Erwin Tulfo dahil siya po'y Amerikano at dapat tanggalin bilang senador ng Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat, Abs, for supporting me. You have been a very big part of my life. Salamat. Dennis, salamat, Dennis. We will struggle together. We will fight together. And we will succeed. Sigurado ko. Napakataas po ng aking fighting spirit. I will never die until I get back my license as a lawyer. Salamat po sa lahat.